Magandang araw mga ka-Health Matters. Welcome muli sa ating podcast kung saan pinag-uusapan natin ang mga health issues na tunay na mahalaga sa bawat Pilipino. Muli ako po sa inyong Doktong at ngayon haharapin natin ng isang silent epidemic na hindi lang pang worldwide kundi ramdam na rin natin dito sa Pilipinas. Ito po ang obesity o katabaan. Alam niyo po ba na ayon sa ating mga experts, isa na ito sa top health emergencies sa buong mundo? Pero tandaan, hindi lang ito tungkol sa timbang, ito ay tungkol din sa ating kalusugan at sa ating buhay. Kaya ngayong episode, kasama natin ang ating kaibigan na si Dr. Sharon Gawigawen, isang pediatric endocrinologist at syempre, eksperto sa childhood obesity. Doc Sharon, welcome sa Health Matters. Thank you, Doc Tong. Magandang hapon po sa inyong lahat. Excited ako na talakayin natin ito kasi sobrang daming pamilya at bata ang apektado ng obesity ngayon. Sana po makatulong ang episode na ito para magbigay ng tamang kaalaman at inspirasyon. Okay, Doc Sharon, Doc Sha, para sa ating mga listeners, ano nga ba ang ibig sabihin ng obesity? Okay, ang obesity, ito po ay kondisyon kung saan may sobrang naipong taba sa katawan na nagdudulot po ng health risks. So, ginagamit natin ang BMI o yung body mass index para masukat ito. So, kung ang BMI po ng isang adult ay nasa 30 o mas mataas, classified po ito na obese ang isang tao. Sa mga kabataan naman, in children and adolescents, iba naman po ang interpretasyon ng ating BMI. So, nakabase po ito sa kasarian at edad ng bata. Like for example po, yung 20 na BMI, Doc, normal po yan sa mga adult, di ba? Ang 20 na BMI. But for a 5-year-old girl, obese na po siya. So, depende po yun sa cutoff for age and sex. Okay? So, globally, more than 1 billion people po ang projected na magiging obese by 2030. Kasama na dyan ang mga adults and children. Doc Sharon, marami ang nagsasabi, matakaw lang yan o kulang sa exercise. Pero mas komplikado pala ito. Tama po ba, Doc Sharon? Yes po, multifactorial disease po ang obesity. So kasama dito ang sobra at madalas na pagkain ng processed food kagaya ng soft drinks at mga oily na mga pagkain. Yung sedentary na lifestyle, kakulangan po ng physical activity, kagaya ngayon, di ba? Medyo na ano na tayo sa mga gadgets, lalo na sa mga bata. Even adults actually, more of wala na talagang mga activity. So, meron din po tayong mga sinasabing mga taong mas mabilis mag-ipon ng taba. Dulot po yan ng genetics. So, non-modifiable po yun, hindi natin mapalitan talaga. Ngayon naman po, environment, mahirap po makahanap ng healthy options. Meron man po, pero mahal po kasi as compared sa mga junk foods natin na mas mura. Okay po? Sa Pilipinas, halos 4 po sa 10 adults ay overweight na o obese. Sa mga 5 to 10-year-old, 1 in 10 actually ay nakikita na pong overweight o obese. At lalo pa itong pinapalala ng mataas na consumption ng sugar natin, kagaya ng sa soft drinks at mga chichirya. Ito yung ito yung part na dapat marinig ng ating mga listeners. Ano ang mga sakit na dulot ng obesity? Okay po. Siguro naman karamihan alam na po ng mga sa atin na marami po talagang komplikasyon ng pagiging sobra sa timbang. So, meron tayong risk for type 2 diabetes, mataas na blood pressure, heart disease, even stroke. Certain cancers, may mga tao po na may mga overweight or obese individual po talaga na tataas ang kanilang risk for cancers, kagaya ng liver cancer, breast cancer, marami po, thyroid, mga iyan. Pwede pong tataas ang mga risk nila kung sila ay obese. Meron din po tayong mga breathing problems like yung mga sleep apnea, joint pains and arthritis, mental issues tulad ng bullying, depression, and nagkakaroon ng stigma, 'di ba, sa mga taong obese. So sa mga bata naman po, hindi lang po physical health, kundi pati ang kanilang self-esteem and emotional well-being ang apektado. Paano nga ba natin maiwasan ito, no? Yung mga nabanggit ninyo lalo na sa pamilyang Mm. Pilipino. Okay po. Meron po tayong mga practical tips, sir.
gaya ng balanced diet. More gulay, prutas, isda, whole drinks, ililimit natin yung soft drinks at junk food. Meron po tayong visual tool guide na sinasabi, yung Pinggang Pinoy. Siguro Pinggang po Pinoy. narinig niyo po yon, yung Pinggang Pinoy. Napakaganda pong visual tool guide yan. Unang tingin mo pa lang doon, makikita mo na kung ano po ang tamang sukat at tamang kombinasyon ng pagkain para sa isang araw ng isang tao makita kung ano yung magandang sukat at kombinasyon ng kakainin. Okay po, meron to para sa bata, teens, even mga pregnant women and mga elderly. Downloadable naman po ito, makikita nyo po sa internet. So, ang isa pang practical tips natin dyan is limiting screen time. Di po ba? Bawasan yung cellphone, TV, video games, and of course, encourage po natin ang active play. So, daily physical activity, ang rekomendado po kahit mga 30 minutes to 16 minutes of physical activity per day. Pwedeng simpleng paglakad po, sayawan, laro, mas maganda kasama ang pamilya, yun po yung mga ano natin. At saka of course, healthy home habits. Tama po yung sabi nila, meal planning, iwasan natin sir, yung laging pagkain sa labas, di po ba? Lagi tayong lumalabas sa mga restaurants. And ang isa pong nakakatulong para mas malusog tayo, enough sleep. Kasi kung kulang po tayo sa tulog, mas ano po yung risk nating tataba. Doc Sharon, paano naman yung mga pamilya na meron na silang anak na obese? Mm. Paano natin sila matutulungan? Okay, eto po ang mahirap sa pagkaano natin, pero importante po yung sinasabi nating family-centered approach. Nakakalungkot naman po kung yung bata lang ang pinagtutuunan natin. So isama po natin buong pamilya para sa approach na yon. So dapat buong pamilya mag-a-adjust, hindi lang yung bata. Isa po dyan ay mag-set din po tayo, Doc, ng realistic goal, di po ba? Karamihan kasi yung mga iba gusto nila drastic po yung pagbaba ng timbang. Huwag na huwag po tayong maniniwala doon. Gradual weight loss is very important. Yun po ang pinaka-importante. Okay? Unti-unti. And of course, ang isa rin, encourage din natin ang ating mga anak ng positive body image para hindi po sila madidepress. Regular monitoring din po para makita ang progress ng pagbaba ng mga timbang. Doc Sharon, yung mga ganyang treatment options, yung management ng obesity sa kids, may support ba na pwedeng ibigay mula sa gobyerno? Meron naman po tayong mga programa from the government pero kinukulang din po tayo. Oo. Siguro yung awareness, sir. So meron tayong National Integrated Obesity Management Program para ito sa mga screening at treatment. Meron din tayong mga Obesity Management Council ng DOH. Ito para sa koordinasyon ng mga treatment natin, calorie labeling sa mga LGUs, campaigns, yan, ng National Nutrition Council, di ba, yung mga Pinggang Pinoy, gaya ng sabi ko kanina, na magandang mga visual guide. Okay? Pati rin sa school naman actually meron, pero gaya ng sabi ko, siguro yung awareness lang talaga ng kondisyon, kulang pa po. Okay, salamat Doc Sharon sa napakaraming insights at mga tips, mga kay Health Matters. Ngayon, mas malinaw na obesity. Hindi lang po ito tungkol sa pagiging mataba, no? Ito ay seryosong health issue na may malawak na epekto. Okay, Doc Sharon, nabanggit po yung mga health tips, mga treatment, how to manage this obesity sa ating mga kids. So, kung meron po silang anak, pamangkin, o siguro kamag-anak na obese, saan kanila pwedeng puntahan o dalawin para magpakonsulta? Meron po tayong Pediatric Endocrinology Clinic. Pwede pong makita ito sa Baguio General Hospital. Every Tuesday morning po siya. Or pwede naman po sa private clinic sa may High Precision Diagnostics. Harap po siya ng Baguio General Hospital Emergency Room. Maraming salamat, Doc. Sa mga tagapakinig, tandaan po, maliit man ang pagbabago araw-araw, malaki po ang impact yan sa buhay at kalusugan natin. Sama-sama tayo para sa malusog na Pilipinas.